beloved, Boss Mike Cervera. Nakapiling ni Vice President Sara Duterte ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna po yan ang confirmation of charges hearing sa International Criminal Court. Naniwala ba kayo na hindi siya nanood doon sa isinagawang hearing sa ICC? Sabi daw hindi daw nanood si Sara Duterte. At live mula sa Iligan City, may express report si Bril Montalvo. Ayan na. Bril, kamusta ang aktibidad ngayon dyan ni VP Sara at may reaction ba siya doon sa mga nangyayari sa ICC? Nako! Ruth, hindi pinanood ni Vice President Sara Duterte ang confirmation of charges hearing ng kanyang amang si dating Naniniwala kayo? Hindi ho nanood ng confirmation of charges labang kay Duterte? Itong hearing na nangyari kahapon at saka kanina? Nako! Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kahapon, sinabi ito ng bise nang makapanayam natin siya dito sa Iligan City. Bisitahin niya ang mga nasalanta ng bagyong Basyang. Nako! Late na late ka na. Sara, ang gusto na lang daw niya ay muli makasama at makausap ang ama. Nako! Diyos ko, nagdadrama! Drama yan, mga kababayan ko, makausap at makasama. Nung nandito yung tatay mo, hindi mo nga binibisita. Tuloy! Matatandaan natin, pinagbawalan ang pagbisita ng mga kaanak ng dating Pangulo sa kanya habang gumugulong ang pagdiniga. Sabi rin ng bise, hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa sa Davao City CFP-RRD. Makinig kayo mga DDS. Makinig kayo, Makinig kayo! Sabi kasi, hindi, Boss Mike, kasi English, hindi maintindihan daw ni Sara. Makinig kayo. Sabi ng pamilya ni Duterte, ni Sara Duterte, umaasa na daw sila na hindi na makakauwi si Digong sa Pilipinas. Maliwanag, Sa bunganga galing ni Sara Duterte yan. Ulitin natin para maliwanagan kayo. Bise, hindi na ng mga kaanak ng dating Pangulo sa kanya habang gumugulong ang pagdiniga. Ito na. Sabi ng bise, hindi na umaasa ang kanilang pamilya na makakauwi pa sa Davao City CFP-RRD. Hindi na daw umaasa ang pamilya nila na makakauwi pa si Digong. So ano pang silbi ng pakikipaglaban yung mga gunggong? Papirma-pirma pa kayong mga gunggong kayo. Tuloy. Tanggap na rin umano ng dating Pangulo ang posibilidad na baka sakaling sa loob ng kulungan na siya mamamatay. Anong baka sakalis? Sigurado na yon. Diyan ka na mamamatay, hayop ka. Tuloy. Pakinggan natin ang sabi ni VP Sara. Yan. Hindi na namin tinitingnan yung chances of coming home In fact, hindi na namin pinag-uusapan yun, sir. Kung makikita nyo doon sa statement niya sa court, ay sinasabi niya sa court na natanggap ko na posibleng dito ako mamatay. Yun naman pala di mamatay na. 'Di ba? Mamatay na kagad. Kaya lang masamanda mo yun Ruth, gayunpaman, malaki ang pasasalamat ni VP Sara kay Attorney Nicholas Kaufman at sa buong defense team ni FP-RRD. Bakit? Wala nga ginawa yan kundi umatake ng umatake kay Pangulong Bongbong Hindi nga pinagtanggol yung kaso ni Digong Hindi na rin daw ikinagulat ng bise nang banggitin ng prosekusyon ang mga kaalyadong sina Senator Bongo at Bato de la Rosa kahapon. Kasama silang dalawa. Kasama. Di ba Kainaro? Kasama. Binigyang diin na kasabwat sila ng dating Pangulo sa malugong giyera kontra droga. Nagbigay naman ng payo ang bises sa dalawa. Yan. Magaling magbigay ng payo yan. Anong payo mo? Pakinggan natin ang sinabi ni VP Sara. Yan. Ang pinaka magandang depensa nila at paghahanda nila ay kumuha sila ng mga abogado nila. Anong depensa? Gawin, hindi pa depensa. Ang pinakamagandang gawin nila ay kumuha ng kanilang abogado na magagaling para sa kanilang depensa, ganon.
Bobo talaga 'tong mga kababayan eh. Pinagpapalit-palit yung mga salita eh. Ano? Merong alam sa batas Oh. ng sa Rome Statute, Oo. ICC, at sa international law para mabigyan sila ng maayos na advice. Bakit ka palalayo? Kung gusto mo nang magaling at marunong sa international law, eh di si Rocky na yan. Si Rocky kunin nyo libre pa. Diba? Nagmamagaling yun eh. O eh bakit di nyo kunin siya? O hindi kayo magbabayad ng ng 100 milyon kada buwan. Diba? Napagano na lang yung reporter. Natatangahan din siguro kay Sara, ano? Natatangahan kay Sara, oh. Oh. Ano? Lala? Bro, nagkakaroon raw ang legal team ni VP Sara sakaling Ano? Gusto Ulit. ko kasi itanong, yan nga yung issue ng impeachment. Na-endorse na nga kasi yan doon sa House Justice Committee. Kaya kung may reaction ba dyan, itong si VP Sara? Ano? Ano reaksyon? Yun nga, Ruth, no, sakaling umanong ipatawag ng Kongreso hinggil sa inihayang impeachment complaint laban sa kanya. Inaasahan na raw niya na magpapaulit-ulit lang ang impeachment hanggang nakaupo siya bilang vice-presidente. Hindi nga, paulit-ulit. Talagang ganun. Paulit-ulit din dapat tanungin dahil hindi niya naman sinasagot. Dahil nga sinuwerte, dahil kaalyado lahat yung mga senador, kaya ganun ang nangyari. Di po ba? Ngayon, ang tanong, mga kababayan ko, dadalo ka ba? Kailangan mong dumalo, Sara. Pero kung hindi, okay lang din. Ano mo yun eh? Karapatan mo yun, prerogative mo yun. Sabi nga ni Luistro, kung dadalo ka o hindi. Ang tanong, dadalo ba? Wala naman sinagot. Dagdag pa niya, walang kinalaman ang pag-anunsyo niya ng kandidatura sa 2028 sa impeachment laban sa kanya. Ano buti alam niya? Wala talagang kinalaman yan. Yung kung ano yung usapin sa impeachment, complaint laban sa kanya, mga kababayan, matagal na yan Di ba? Inabot na nga ng ilang buwan, 6 na buwan mahigit bago uli nakapagsampa dahil isang beses lang daw sa isang taon. Hinintay natin yon. At ngayon, eto na. Buti alam mo, Sara, na walang connect yung poproklama mo, natatakbo ka. Wala namang may pake. Kasi alam naman ng tao na hindi ka mananalo eh. Di ba? Baka manalo pa si Martin Romualdez. Kung si Sara lang, di ba, Jay Sales? Oo. Lalong-lalo na. Kung magsalita na yan tungkol kay Saldi ko. Kaso hindi nagsasalita, baka matalo. Nauna na kasi nga sinabi ng ilang kongresista na paninindik ito ng vice sa mga mambabatas. Narito ang pahayag ni VP Sara. Anong paninindik? Paninindak. Paninindak, hindi paninindik. Paninindak. Sara Duterte, paninindak, hindi paninindik. Ito na. 23 pa lang, sinimulan na. Inassume na ng lahat na tatakbo Na? akong Pangulo at sinimulan na nila yung pagsira sa pangalan ko. So, Oy, Sara, walang kinalaman yung kaso mo. Anong kinalaman ng pagnanakaw mong hayop ka sa pagtakbo mo? Bahala ka doon, tumakbo ka kahit anong gusto mo. Kung gusto mo, tumakbo ka pa, labanan mo si Trump sa Amerika eh. Sino may pakialam doon? Wala. Sara, wag mong i-connect kung ano yung kasalanan mong pagnanakaw, pagtataksil sa bayan, diyan sa kaso mong hayop ka. Ikinokonekta mo eh. Di ba? Nasira yung Kaufman, walang counter evidence. Yun na nga eh. Wala talaga. Kainaro. bakit ko pa ba i-delay yung pagsabi na tatakbo ako kung nakapag-desisyon na ako? Masyado lang maaga. Ano, akala mo, first come, first serve? Kung sino maunang magdeklara, yun na kagad ang panalo?
at siyang magsaserve bilang Pangulo? Hindi ganun yun, Sara. Tatanga-tanga ka lang. Ano yun? Kung sino na una? Siya unang maglilingkod. Bobo. Wala na eh. Nakita nyo, nag-file na ng impeachment last year. Tapos nag-file na naman ng impeachment ngayon. At makita ninyo sa timeline, nagsimula lahat 2023 pa lang. Ang tanong, pupunta ka nga, yun ang tanong kasi, layo ng sagot mo. Pupunta ka ba sa hearing ng iyong complaint? 4 yun na impeachment complaint laban sa'yo. Pupuntahan mo ba? Yun ang tanong. Pupuntahan mo ba? Paninira at sa ano man tawag niya? Paninira. Pag nagsabi ka ng totoo, paninira. Ganun ba yon, Sara? Pag nagnakaw ka at may nagsabi paninira, hindi paninira ang pagsasabi ng totoo, Sara. Yun ang totoo na may pagmamalasakit sa bayan. Kasi ang ninakaw mo, pera ng mga Pilipino. Hindi pera ng kung sino. Maging pera man ng ibang tao, hindi mo dapat gawin ang pagnanakaw, hayop ka. Tuloy. Demolition job. Kita nyo? Yun na yun, demolition job. Bobo. Ikaw ang sumisira ng sarili mo. Ikaw. At wala nang iba. Ikaw lang. Yan, kasi sinabi na to ni VP Sara na last year pa ata may pusuan na siya na kanyang running mate. Ano? May binanggit ba siya dyan? Sino kaya yan? Wala. Ruth, sa ating ngang panayam kay VP Sara, kinumpirma niyang may na-recruit na siyang magiging katandem sa 2028 election. Sino? Pero tumanggi siyang pangalanan ito para raw maiwasan ang isyo. Ay, nako, galit na si Manang Aimee dyan. Baka akala mo, Manang Aimee, papayag ka ba ng ganyan? Manang Aimee! Kung gagawin mo Vice President, tapos si Marco Beta. Taawa mo na sa'yan. Ako na lang. Tapos tayo ko na lang. Papaputo ko, baba ko, please. Swerte, baba ko. Siguradong panalo ka. Ay! Yak! Erase! Hoy, bakit ganyan to? Napakaloko naman ang gumawa niyan, ano? Napakaloko. Sino bang gumawa nito? Sino gumawa? Grabe kayo, ha? Sino gumawa niyan? Ha? Sino gumawa niya, Boss Mike? Oo, ayan o. Oh. Knockdown si Baba, mga kababayan. Grabe, no, mga kababayan ko, knockdown si Baba. Ay, nako. Ewan ko, pero mga kababayan, balikan natin si Sara Duterte. Ayan na, mga kababayan ko. Sabi dito, mga kababayan ko, tanggalin mo na yan. Eto na, mga kababayan ko. The House Committee on Justice will start its deliberation on the merits of the 4 impeachment complaints against Vice President Buday. On March 2, ilang tulog na lang, House Justice Panel Chair and Batangas 2nd District Representative Gerbel Luistro said on Tuesday. So, umpisan na ho, mga kababayan, ang deliberasyon ng impeachment laban kay Sara Duterte. Ang tanong, dadalo kaya yan? Pupunta kaya si Sara Duterte, mga kababayan ko? Baka hindi naman. Oo, Congressman, ano masasabi mo yan? Pasok! Tayong tinatanong paano po kung hindi sumipot ang respondent
Paano po kung hindi dumating sa hearing ang Vice President? Again, her presence in the hearing is part of her right to due process. So whether she wishes to come or not, it is actually her prerogative. Kung hindi Yan. siya darating doon sa hearing, it will be interpreted merely as her waiver of her right to be present during the hearing. Yan. So, ibig sabihin mga kababayan ko, yun po ay nangangahulugan pag hindi dumating si Sara Duterte, mga kababayan, malamang ho, itong si Sara Duterte, mawiwave ho yung karapatan niya para may pagtanggol niya yung sarili niya. Maganda rin ho kasi mga kababayan na dumalo para matanong na lahat yung matatanong sa kanya, no? Kung totoo o hindi. Ngayon, kung hindi ho dumalo si Sara Duterte, yan na po ang nagpapatunay na guilty. Takot si Sara Duterte na humarap at sumagot sa mga issue niya, sa mga inaakusa sa kanya, sa mga usapin ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, sa usapin ng paggamit ng mga alias na hindi naman totoong mga tao. Kung hindi mga guni-guni lang, parang guni-guni ni Marcoleta na totoo yung buhok niya. Di ba mga kababayan ko? Ay, ganun ho mangyayari dyan. Nako, mga kababayan, sana ho, dumalo. Sana, dumalo. Kaso, mukhang hindi ho yata. Ako naniniwala ko, mukhang hindi ho dadalo si Sara Duterte. Kayo ho, anong sa tingin nyo mga kababayan, dadalo o hindi? Diba? Dadalo o hindi? Samantala mga kababayan, puntahan naman natin si Bongo. Si Bongo na ngayon ay, nababanggit ang pangalan sa ICC. Pasok! Statement po ako. Same Ayan firm statement daw siya. Anong firm statement? Pasok. Same statement po ako. Same statement. Same statement. Same statement. Anong statement mo? Bakit? Pabago-bago ka ba lagi ng statement? Sa bagay, ang statement mo ngayon, oo. Sa susunod, hindi. Dati, sinasabi mo na mayroong reward system. Tapos, bandang huli, wala pong reward system. Dati, sabi mo, sasamahan mo si Digong sa kulungan. Ngayon, ayaw mo na. Diyos ko, nung nakita nila mga kababayan ng kulungan ng ICC, nagsipag-ayawanan na. Samantalang dati kahit saan daw mapunta si Digong, sasamahan nila. Sige, eto, pakinggan natin ang isang sinungaling na senador. Same statement po ako. Same statement po. Sir na, Yung yung sinabi ko noon, ganun pa rin po. Antayin na lang natin matapos yung confirmation hearing. Trabaho muna tayo. Unahin muna natin trabaho. Nakso mo, trabaho! Ay, paghilom! Trabaho daw, unahin natin trabaho. Hoy, alangan naman na hindi mo tinatrabaho yan, Bongo. Naming ka, sa bagay, pwede naman, sobrang busy ni Bongo. Kasi mga kababayan, ultimong ngipin, hindi mapalinis Ultimong ngipin, mga kababayan, hindi niya napapaayos Minsan, mga kababayan, maiisip nyo, dugyot to Di ba? Mga kababayan ko, unahin daw yung trabaho pero sir, how are you feeling po currently? How are you feeling po? Subaybayan lang po natin. Basta trabaho lang po muna. Naayos na yung ngipin mo dyan Mukhang tinamaan ka sa sinabi ko Dati ngipin mo, ang dumi. Unahin ko yung trabaho ko. Meron akong sinumpang tungkulin bilang... Mukhang nagpabinirs na. Yakang-yaka, murang-mura lang yan. Ako nga, kaya ko, ikaw pa kaya. Di ba? Sabi rito, anong klaseng trabaho kaya yan? Ang ginagawa ni Bongo. Thank you po. Walang sinagot. Oo. Sabihin mo na lang, kapag dumating yung warrant mo, huwag kang magtago. Harapin mo, Bongo. Harapin mo. Harapin mo. So anyways, mga kababayan ko, dyan ho nagtatapos yung ating kwento. So paano? Bago tayo maghiwa-hiwalay huwag niyong kalimutan. Alam niyo na, mag-like, mag-share, at mag-subscribe! Muli,
Ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Syukran! Our beloved Boss Mike Cervera.